kaya mong kumain ng 1 meal per day lang. So, tigil-tigilan muna natin yung mga kalandian. Tapos, nalaman na lang na chinap-chap pala siya. Hi guys, and welcome back to my channel. It's just a quick update dun sa hormones. Kasi diba, sabi ko sa inyo is January 1, nag-switch ako from Phenoquinone to Progenon Brown. Mas effective siya. Hindi muna ako nag-date kasi pinakikiramdaman ko muna yung sarili ko kung ano ba yung mas effective for me, yung Phenoquinone o yung Progenon Brown. For me, mas effective yung Progenon Brown. Ngayon, January 1, bumili ako ng Progenon Brown. Bili-bili ko nun is palima-limang kasi nga ayoko naman mag-hoard ng masyadong madami. Kasi baka naman hindi naman effective sa akin. So, ngayon is June 9. And masasabi ko na kahit papano is na-experience ko na siya. So, yung na-try ko na siya and na-experience ko na okay naman siya. Yung huling binili ko is 1 box. Ano na lang laman ito eh, parang 3 yata na laman ito. Kaya order na naman ako. And 2 na lang pala. So, okay naman siya compare sa Phenoquinone. Kasi nga, yung Phenoquinone nagmahal na din, di ba? Parang pumapantay na din siya dito sa presyo ng Progenon Brown. Kaya, bakit ka magtitiis dun sa sakit ng Phenoquinone? Mahal na rin naman siya. At parang katulad na din siya ng presyo ng Progenon Brown. Actually, dun sa Phenoquinone, masakit nga siya, di ba? Pero pag nasanay ka na parang hindi naman na siya masakit, yung ngalay na lang. Yung bang after mo mag-injection is parang hindi naman siya sakit, pero parang sinuntok yung after effect ng suntok, parang ngalay. And then before is nagtatrabaho pa ako sa call center, on-site sa office talaga. Kaya pag nagtatravel ako, kuwari akyat ako ng escalator or akyat ako ng LRT, MRT, ganyan, is mararamdaman ko talaga yung ngalay. And yun pa din yung somehow na may hindran kahit paano meron pa din discomfort for me. And then recently, sinabi nila, di ba mawawala na yung Phenoquinone. Kaya parang nagtaas yung presyo. Kaya sabi ko, bakit pa ako mag-stay sa Phenoquinone kung sobrang mahal na siya? Tapos may after effect pa ng ngalay. Kaya naisipan ko na mag-try ng Progenon Brown. And okay naman yung epektos. Ang mas maganda pa dito sa Progenon Brown is hindi ako masyadong moody. Kasi dun sa Phenoquinone is parang masyado akong moody. Lagi akong parang mas na umiinit yung ulo ko. Kasi nga siguro dahil sa hormonal imbalance. Siguro kasi 5 mg lang yung Phenoquinone. Kaya pagka nag-inject ka is parang spike yung hormones mo. Yung biglang taas siya. Tapos, bago ka mag-inject ulit after like 4 days, kasi every 5 days ang inject ko nun. Siguro, sobrang baba na nung estrogen sa katawan ko, kaya meron ding hormonal imbalance. Kaya nga, di ba, yung pagtaas or pagbaba ng hormone, may epekto siya dun sa mood natin. Maaari maging sanhi ang hormonal imbalance ng mood swing. Kaya nga, siguro, kaya hindi ako masyado nagkaka-mood swing dito sa Progenon is 10 mg yung estrogen niya. 10 mg. So, kaya masasabi ko na mas okay. Tapos, wala siyang hapde. Wala siyang kirot. Wala siyang ngalay. Pagkatapos mo mag-inject, parang wala ka in-inject. You can still do your activity within the day. Mag-worry na nangangalay. Kasi yung mga nagtatanong na kung saan yung ako nagpapacheck na endocrinology. So, dito yun sa may Malabon. Kasi taga dito ako sa Nabotas. So, pag sa Malabon, Holy Health, covered naman. Yung card ko dati is yung MaxiCare. Matagal na ako dun sa company ko before. Kaya na-covered yung pagpapacheck sa endocrinology. Tapos, yung sa iba nagtatanong na kung ano yung pwede nilang sabihin. Ako kasi ang sinabi ko, or pagpapacheck ako for hormonal imbalance. Gano'n para ma-cover siya dun sa card. Kailangan din kasi dun sa card is merong valid na diagnosis bago ma-cover. Hindi lang basta-basta. Kaya lang ang nakakainis is nag-iba kasi ako na company. So, iba na yung card namin. And then yung sa current card ko from the company is hindi, may mga specific clinic lang sila for laboratory. Nag-try yung mama, dependent ko yung mama ko.
siya dyan sa PolyHealth. And then, ang sabi, hindi na daw covered dyan yung laboratory test. Meron lang specific clinic na pwede yung card namin. Pero yung consultation, pwede pa rin kami magpa-consult dyan sa PolyHealth. So, itry nyo na lang kung meron kayong health insurance sa company nyo. Yung endocrinologist dyan, si Dr. Pescador, pogi siya na doktor. And ang alam ko is available lang siya every Friday. Pa-confirm pa rin kayo kung gusto niyo magpa-check kasi baka mamaya hindi pala siya makakapunta ng Friday. Maghahanap pa ako ng clinic kasi gusto ko na ulit magpa-check ng mga levels, testosterone level o estrogen level para malaman ko. So mga sis, nakakabahala yung balita ngayon na narinig niyo ba yun? Sobrang taas na daw no HIV cases dito sa bansa natin. And then 70% of that ay galing sa mga men having sex with men. Di ba nakakatakot yun? Or is like, ang sabi ng DOH is 5 cases per day lang mga HIV. Ngayon parang tumaas yata 40 or 50 cases per day. Mag-ingat kayo, lalo na yung mga mahilig sa mga dating app. Tapos makikipag-meet up, hook up, nakakatakot, di mo alam yung ka-meet up mo, healthy ba, kung hindi ba siya carrier ng virus. Kaya mag-ingat kayo. And then hindi lang yun, kasi recently is, di ba madaming mga nakikipag-meet up sa chat, tapos biglang makikita na lang is patay na. Then hindi sa tinatakot po kayo, kung hindi parang paalala lang yun. At hindi lang naman LGBT. Di ba yung isang incident nga is babae nakipag-meet up dun sa lalaki. And then, hindi ko alam kung napanood niyo yun, yung balita na yun. Yung babae, ang suspetsya ng mahal niya sa buhay, nakilala niya yung ka-meet up niya. Kasi nga, hindi niya naman dinala yung cellphone niya. So, yung kinabukasan is nakita na lang siya, patay na. Yung isa naman is yung trans, di ba, na nakipag-meet. And then, ilang araw siyang hindi na, after nung meet up is hindi na siya umuwi. Tapos, nalaman na lang, sinapchat pala siya. Yung ka-meet up niya na parang tattoo arts. No, tigil-tigilan muna natin yung mga kalandian. Mag-aral muna. Mag-aral muna yung kayo kung bata pa kayo or try to meet other people na lang sa mga safe na lugar, sa mga common friend, hindi yung sa dating kasi hindi natin alam yung kung safe ba, kung mabuting tao ba yung makikilala natin, kung hindi ba nila tayo sasak or kung hindi ba sila carrier ng virus. So, yun lang. Nga pala yung sinabi ko sa inyo, di ba dati, na sa Pinocchionis, ang lakas ko kumain. Actually, bago ako sa Progenon, may na-discover ako na kape, yung Lishu coffee. Ito, itong Lishu coffee na to, effective siya. Ang laman niya sa isang canister is 15 pieces na sachet. Ganito. Ganyan. Ayan, ganyan. And for me, very effective tong kape na to. Kasi kahit kumain lang ako kaya mo kumain ng 1 meal per day lang kapag umiinom ka nito. Kaya lang, bawal din to sa may mga sakit gaya ng diabetes or hypertension. Kaya mas mabuti, i-scan nyo to kung nandito. Pwede nyo namang i-translate to sa Google Translate para malaman kung ano yung mga directions or kanino bawal yung itong kape na to. Pero very effective siya. Kasi dati sa Pinocchio, sobrang lakas ko yung 3 times per day na kumain ako na sobrang dami kong kanin, lalo na pag masarap yung udon, meron pang mga merienda. And then after ko i-try itong kape na to is nabawasan talaga yung cravings ko. Minsan, kaya kong kumain ng 1 meal per day. Kaya lang, pero after ko i-try yung 1 meal per day is parang nahilo naman ako kasi siguro nabigla. So, kaya ang advice ko lang is, kahit umiinom kayo nito at hindi kayo naguguto, kumain pa rin kayo ng 3 times per day. Kahit konting-konti lang, kalaman tiyan nyo. Kasi nga yung ibang umiinom nito, sabi nila is nahilo daw sila. Kasi nga, siguro nakakalimutan din talaga nila kumain ng 3 times per day at talagang dinerecho nila 1 meal per day lang, siguro nabigla yung katawan nila. And then narinig ko pa nga sa ibang mga trans na iniinom to ng mga sali sa mga pageant kasi nga mabilis makapagbawas ng timbang kasi nga mawawalan talaga kayo ng appetite. So yun lang guys for this video.
And yun nga, mag-ingat lang tayo. Kung pwede, huwag na tayo masyadong meet up, dating up. Kasi nasa huli yung pagsisisi. Hanggang ngayon is wala pang gamot dito sa HIV. Have yourself tested. Kasi libre naman yan sa mga health center, sa mga cities. Libre naman magpa-test. Magpa-test kayo para malaman niyo yung status. Yun lang, and thank you for watching this video. And see you on my next one.